kapayapaan. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa namang paghahayag ng aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban. Nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Alright. Babatiin ko sana kayo na magandang umaga. Pero talagang wala pang magandang umaga. Dulot ng mga salimuot na gulo-gulo, pang-scam, pandaraya, pandarambo, pangungurakot, at tinatawag na negligence of duty. Kasi ano kasi duty nyo? Kayong nasa gobyerno. Hindi ba pinagkalooban kayo ng Diyos na karapatan na ayusin ang inyong bayan? Alright. Kagaya narinig ko, ang espiritu ng katotohanan, pag dumating, anong man kanyang marinig, ang mga ito at kanyang sasalitain. At kanyang ipahayag sa inyo ang mga panahon darating. Dahil ang panahon darating, kung di kayo mag-ayos, talagang gulo-gulo yan. Tandaan nyo tingnan nyo China. Dahil hindi maayos ang kanilang pamamaraan ng pag-gobyerno. Nagkagulo-gulo sila sa lahat ng mga bansa. Basahin mo. Espiritu ng katotohanan. Disay 13 San Juan. San Juan, Kapitulo 16, talatang 13. Gayon may kung siyang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalta ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasaltain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Alright. Kaya anong narinig ko ngayon? At 10 minutes ago, this morning, ngayong December, 15. December 15 na, narinig ko ang bali-balita na kayo ay masipag na mag-recruit sa mga bibigyan mo ng benepisyo, senior citizen. Masipag nga kayo, pero tanga kayo. Masipag nga kayo, pero pinipili lang ninyo ang gusto nyong bigyan. Siya katotohanan. Alright. At tagal na ako narehistro. Pinarehistro pa ako yung anak ko. Pinarehistro ko ulit. Pinarehistro pa ulit. Ano nangyari? Wala pa rin. Narehistro pa ulit ako noon. Ilang parehistro na. Tapos, nung pumunta tayo, gusto na naman, rehistro daw ulit. Pumunta kami dyan sa barangay, magparehistro naman daw ulit. Anong klaseng tao kayo, ha? Kayo ba'y nagkakaisa? Talaga? O talaga magulo kayo? Yan ba ang gobyerno? Maayos ba yan? Ganun po Masaan talaga. ba yan? Pagka hindi ka kilala, hindi ka lang papansinin. Porque hindi nyo kilala, hindi nyo papansinin. Talaga kayo, ingot kayo talaga. Mag-isip-isip ka nga. Tony Tijano. Ano pa yung isa babae dyan? Cheryl Cosim, yung reporter. Yung reporter reporter lang isa. Alright. Ang gagaling nyo magsalita. Pero tanga kayo. Ang tagal ko ng Pilipino, 1940 pa ako. Rehistradong Pilipino. Bakit din niyo makita yung pangalan ko? Nakarehistro ba ako talaga sa gobyerno? Ilang taong ka na raw ngayon? Mag-84 na ako. Wala pa isang benepisyo na tanggap ko sa inyo.
Pero ako'y naglilingkod sa bayan ninyo. Tanda nyo ha. Milyong Pilipino na napagaling ng pastor. Milyon na pinagaling ko tao. Wala pang benepisyo. Samantalang yung mga wala na mga nagawa sa gobyerno, mga nakaupo lang, mayayaman na. Mayayaman na kayo. Kayo pa tumanggap ng benepisyo. Porque edad ninyo 60. Qualified na kayo. Ang layo ang buwan natin, hoy. Mga Siyempre ingon. may mga kilala sila sa gobyerno. Ang kilala lang ninyo, binibigyan nyo, Mr. Tejano, attorney. Mag-isip-isip nga kayo kung matuwid na nga ginagawa ninyo. Kaya ang Pilipinas ay dinidilubyo, nililindol na. Dahil sa katangahan ninyo. Ang mabayan sa tungkulin, ang lalaking sweldo nyo sa gobyerno. Kayo lang nakikinabang. Ang tagal ko ng tawa sa mundo yung bawon, di nyo ako makita. Ikot ng ikot ako sa Pilipinas. Northern Luzon, Southern Luzon, naikot ko na lahat yan, di pa nyo ako nakilala. Ano ba kayong klaseng tao? Wala ba kayong mga... Ito po, nasa Juan Kapitulo 14 kayo. Sabi dito, sa makatuwid bagayang espiritu na katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Kaya pala, hindi ka matanggap eh. O, porque nagsasalita ako laban sa inyo. Hindi naman laban sa inyo yun, aral sa inyo yun eh. O, ang tagal ko na nasa video. Ang tagal ko na nasa YouTube. Hindi ka pa rin makilala. Hindi pa niyo ako imbestigahan. Mga engot, tanga. Kulekot. Ano kayo klaseng tao? Malinaw na talaga pinipili nyo ang binibigyan ninyo, ha? Yan ang isa sa kamalian ng gobyerno. Yung mga kakilala lang nila, yung nabibenepisyuhan. Kaya nga. Alright, gumising na kayo, ha? Alalahanin ninyo, bawat gawa ng tao, aanihin niya, tanda nyo, ha? At ang nais lang nila, yung mga taong malulumani magsalita, kagaya ng Papa na Roma, kahit na ang plano, nakasama siya sa New World Order na ipapatay yung buong sanlibutan, okay lang sa kanila. Kahit na yung mga taong pumapatay, yan ang gusto nyong bigyan na benepisyo. Yung mga taong liko at walang talino, yan bigyan yung benepisyo. Malumanay daw kasi silang magsalita. Malumamay, mga engot. Ayaw nyo na sisermonan. Yun ang ayaw nila. Maninermon ako, makakala nyo. Inutusan ako ng Diyos na humatol. Okay. Sinong hatol ako? Yung mali, yung mga gawa. Hindi kagaya natin. Hindi ka ba kagaya mahukom ninyo? Kahit na mali, kakampihan niya. Kami po kasi, we will not comfort you with a lie. Alright, so, ngayon, gumising na kayo ha. Ikaw, Atty. Tejano, talino mo. At inyong mga kagawad sa gobyerno. Naikot ko na buong Pilipinas. Hindi pa nyo ako nakikilala. Kung ipakilala ko sarili ko sa inyo, tandaan nyo yung kinakanta yung mga Kristiyano na Mr. Pagundo. Okay, hindi nila tinuran kung anong pangalan. Pero alam ko, tinutukoy yung mga yan. Yung kinakanta ng mga born again. Sige, patugtugin ninyo kung ano nilalaman yung kantang yan. At yung nilalaman ng kantang yan, tandaan nyo. Si Pastor. Ako na yan, ha? Manong Naglilingkod sa bayan na walang sweldo. ay isang Kahit nasaan sulok, ako pumunta. Binabato. Ano yung binabato? Inalipusta. Pero tinitis ko yan dahil ako'y naglilingkod sa bayang Pilipinas. Tandaan nyo, ha? Dahil ako yung tinatawag na anak ng tao na tinutukoy ni Jesucristo. Ano na alam niyo ibig sabihin yung anak ng tao? Servant of man. Alright. Alipin ng tao. Alright, ngayon, dahil ako'y alipin, walang sweldo.
Yan ang salitang hindi maunawaan ng mga iglesia ni Kristo, yung anak ng tao. Ibig sabihin yan, lingkod ng tao. Naglilingkod ako sa inyo. Matagal ng panahon, since 1974 hanggang ngayon. Matanda na ako, tanda nyo ha, ugod-ugod na ako, hindi na ako makalakad eh. Wala pa akong benepisyo. Oh my God. My God. Sabi yung announcer, oh my God, what is the meaning of this? Anong meaning nito? Dahil kayo mga tanga, that's the meaning of it. Bulag kayo, mga rebulto, that's the meaning of it. Nakikita nyo yung ibang tao, ako hindi nyo makita. Oh my God. Eh lalo ka nilang hindi bigyan ng benepisyo. Sinisermonan mo sila. Bakit? Ang sermon ba yan ay walang kahulugan? Kahit na ama ng tahanan, maninirmod, pag ang kanyang mga anak ay barumbado, tarantado, loko-loko, mandurambong, mandurugas, magnanakaw, maninirmod ng ama. Dahil ayaw niya na yung kanyang mga anak ay lumaki mga walang hiya. Talaga? Ayaw yung masermonan, gusto yung manatili kayo sa katarantaduhan. Kaya gustong-gusto nila sa Papa ng Roma, malumanay daw magsalita. Ano ko? Nasusulan lang yung Papa ng Roma nyo. Bilyonaryo na yan, trilyonaryo na yan, sa suhol. Kaya nga, maluma may magsalita. Dahil ayaw niya mawalan ng pera. Ayaw niya mawalan ng pera. Dahil pag sinermo na kayo, tsak na, hindi na yung bigyan ng pera. Siyempre! Dahil galit kayo sa isang ama na manermon. Yan ang ginagawa nila. Inutil kayo talaga. Kino-comfort niya sa kasinungaling ng mga tao. Wala kayong talino. Sabi ni Pablo, meron tayong ama sa laman at magagalit siya kung tayo nagkasala. Di lalong-lalo pa yung ama ng ating kaluluwa. Sino yung ama ng kaluluwa? Di ba Diyos? Ngayon, anong sabi ng Diyos ngayon? Basahin mo. Doon sa Isaiah 42:1. Sopo. Isaiah 42:1. Isaiah Kapitulo 42, talatang 1. Kaya ama nyo nasa langit, ang Diyos ninyo mismo ay lutusan ako para sermonan kayo. Ang pangako ng Panginoon sa kanyang lingkod. Okay, diba ha? Pamagat pa lang. Pangako niya sa akin na sermonan ko kayo, pangaralan ko kayo, sawatay ko kayo. Okay, na. Narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isinasa kanya ko ang aking espiritu. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Siya'y hindi hiyaw o maglalakas man ng tinig o iparirinig man ang kanyang tinig sa lansangan. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin. Niyang timsim na umuusok ay hindi niya papatayin. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man hanggang sa maitatag niyang kahatulan sa lupa. Sige. Sa kanyang kautusan. Ganito ang sabi ng Diyos sa Panginoon na lumikha ng langit, nalaglaglat ng mga yaon. Siyang naglatag ng lupa nang nagsisilataw rito. Siya'y nagbibigay ng hinga sa bayang ito at ng diwa sa kanila sa nagsisilaka dito. Alright. Alam niyo, diwa. Kamalayan. Dahil wala kayong kamalayan sa inyong ginagawa. O, mayroon ba kayong kamalayan? Wala kayong kamalayan. Ngayon, ano sabi? Narito ang aking lingkod na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isa sa kanya ko espiritu at siya'y maglalapad ng kahatulan sa mga bansa. Alright. Ano ang kahatulan nito? Judgment. Dahil yung ginagawa ninyo talagang negligence of duty yan. Kapabayaan sa tungkulin.
lalong-lalo na ikaw, Attorney Quijano. Quijano. Bakit? Hinahawakan mo hustisya. Hindi mo alam pairalin ang hustisya. So, ngayon, dahil sa kababayan ninyo, sisirmonan ko ba kayo? Alalahanin nyo, pinapanood ko lang kayo dahil sinabi lang nyo sa akin, pagmasdan mo ang daigdig kung ano ang kanilang ginagawa. Ito po ang nais ko lang ipabot kay Attorney Quijano dahil nakakasama po ako ng pastor sa pagbabalik-balik niya sa pag-aayos ng kanyang senior citizens. Marami na pong nagkamatay na mga senior na hindi man lang nakatikim ng benepisyo sa gobyerno. Kawawa naman sila. Inintay lang nila mamatay ako siguro ba yan? Para yung benepisyo mo kanila. Talaga. Ganyan naman talaga obra ng mga yan eh. Scammer mga yan eh. Kaya na, ilan namatay dito na senior citizen na pasyente ko. Nung kunin nila yung benepisyo, ano sabi? Yung opisina, wala na raw, nakuha na raw. Oh. Ilan na yung nagreklamo? 2 na. Nakunin ang benepisyo. Wala na raw, nakuha na raw. Sino kumuha? Eh, wala naman kumuha sa mga kamag-anak. O walang magawa yung mga kamag-anak. Nabulgar na po yan. May sindikato talaga doon. Ang tanong, bakit hindi nahuli mga sindikato? Anong klase kayong gobyerno? Talaga ba ang pugat kayo ng tulisan at nanakaw na sinabi ng ama sa akin? 1990s pa, sinabi niya sa akin na ang Malacanang ay pugat ng tulisan at magnanakaw. O ngayon, magreklamo kayo. Ang dami ng kaso na narinig ko na anomalya sa gobyerno. Pinatotohanan na po yan ni Tatay Eduardo Miranda. Alright, marami na nakakaalam sa kaso nyo eh. Pero wala kayong pakialam dahil wala naman taong naghabla sa inyo. Mayroon man nagreklamo, walang magawa dahil kampi-kampi kayo dyan sa gobyerno. Tandaan nyo ha. Eh makasuhan man, resign lang. Basta makasuhan kayo, resign. Alright. Resign, yung ninakaw mo, hindi na ibalik. Ano ba klaseng gobyerno na yan? Tingnan mo si Duterte, daming kaso sa gobyerno. Si Duterte, mag-ama Duterte, ang dami ng kaso sa gobyerno. Bakit walang nalilitis? Ha? Wala, bayad lahat. Si Gloria, ano sabi ni Aquino? Ha? Yung nagpresidente, walang pera na raw ang Malacanang nung umupo siya. Nakuha lahat ni Gloria. Bakit hindi nyo linitis si Gloria? Ganyan po ang batas sa Pilipinas, walang ipin. Yung mga general na nag-scam, pinag-resign lang ninyo, nilipat nyo sa posisyon, nilipat nyo ang destinasyon para malayo siya sa tinatawag na panguusig, para makalimutan yung kaso. Yan ang gobyerno. Ngayon po yung Dan Fernandez, bakit nawala na ingay? Ano na nangyari yung nag-uusig sa mga nangamatay sa COVID? Wala na, kalimutan na yon. Baka nasuulan na si Dan Fernandez. O baka naman binantaan nyo, patayin. Ganyan ang gobyerno eh. Pag hindi ayon sa inyong gusto, papatayin ninyo. Alam ko na yan, matagal na. Tandaan nyo noong pang unang panahon ni Jesucristo, ganyan. Diba sabi niya po ng Tatay Eduardo Miranda, ang gobyerno sindikato, di ganun talaga yung patakaran nila. Sino na ba totoo yan? Di ba si Miranda? Eduardo Miranda, the Wonder Boy. Inuusig na kayo. Baliwala lang, ini-ignore ninyo. Dahil kung patulan nyo si Miranda, tandaan nyo, makulong kayo lahat. Kaya ayaw yung patulan eh. Dahil magising ang kaso ninyo, tandaan nyo ha. Alright, so, ngayon, anong sabi ng Diyos? Mayroon ba bagay na ang tao ay likas na sinungaling? Jeremias
Jeremias Kapitulo 17. 9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Alright, alalahanin nyo, Pilipinas. Mr. President Bongbong Marcos, tandaan mo ha, ang Diyos, ang aking ispiya, yung mga banal na espiro ay aking mga spy. Pinagmamasdan nila kayo lahat, tandaan nyo. Alright. Kaya ako'y nagsasalita, kahit na papano, kayo para magbago kayo. Matagal na ang pagpapatawan ng Diyos sa inyo, sa ginagawa nyo. Noong pabata pa ako, pinatay nyo si Magsaysay. Sino mamatay kay Magsaysay? Walang na-report. Anong klaseng gobyerno yan? Bakit pinatay nyo si Magsaysay? Dahil siya'y tapat sa bayan? Tapat sa kanyang mamamayan? Hindi siya nangungurap ng pera? Ayaw nyo ganon? Ayaw nyo tapat sa bayan na mangulo? Gusto nyo ang mangulo ay korap sa bayan? Kamukha ni Duterte? Kamukha ni Gloria? Bakit nag-resign yung Hayten? Dahil kay Gloria. O ngayon, lahat ba ng tao gumagawa ng mabuti? Ba't hindi nyo imbestigahan mabuti kung saan naroon na pinanggalingan ng kanilang mga kaso? Bakit hindi nyo alungkatin? Sabi ni Duterte, ano sabi niya? If you destroy. Hindi. Siya raw ay tinatawag na prosecutor. Pinoprosecute niya lahat ng makasalanan. Bakit hindi niya ginawa ngayon na mag-prosecute? Ay mapoprosecute niya yung sarili niya eh. Ayan ang sinasabi ng Biblia. Kapag humatol ka, mahatulan mo sarili mo. Ikaw na humahatol. Hatol siya ng hatol. Ngayon, nakatulan niya sarili niya. Alright, so, mag-ingat-ingat kayo. Dahil ang Diyos ay galit na. Tandaan nyo ha, kayong mga kapwa ko Pilipino, alam niya ang ginagawa ninyo. Sinabi niya sa akin. Malinaw ha, ang Malacanang ay pugad ng mga tulisan at magnanakaw. Alright. Sige, demanda nyo ang Diyos. Hatulan nyo ang Diyos. Dahil ang Diyos ay sumisiyasat. Tandaan nyo ha. Gagay ni Jesus, nung nasiyasat niya ang gobyerno ng panahon niya, hinatulan niya. Anong ginawa nila kay Jesus? Di ba pinatay? Nandun sa Matthew 23. Ang mga eskreba, paresos daw talagang mga tulisan at magnanakaw ng panahon niya. Basahin po ba? Sige. Mateo Kapitulo 23. O, pakinggan nyo ha, yung hatol ni Jesus nung panahon niya. At lilinawin ko sa inyo, dahil di nyo maintindihan. Situlo. Saan po ba nga sa mapagpaimbabaw? Oo, sama ninyo mga eskribas, paresos. Saba ninyo mga eskreba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan. Yan po ba? Oo. Datapwat sa loob ay puno sila ng panglulupig at katakawan. Okay, alam niyo ibig sabihin yan? Panlulupig at katakawan. Alam niyo ibig sabihin yan? Kunwari malilinis kayo. Kunwari mababait kayo. Yun po yung sinasabi ni Miss Lady Mi na malumanay magsalita, magagaling manalita. Gayon nga. Yan ang talinghaga. Kunyari malilinis kayo. Kunyari mababait kayo. Kunyari hindi kayo magnanakaw. Pero nasa loob nyo, puro kayo tulisan at magnanakaw. Tapos mga magaganda yung mga suot daw, mga disente, mga nakabarong, nakamerkana.
mga nakasutana na ang maluluman ay magsalita pero sa loob pala puro mga satanas. Inulit mo lang yung sinabi ko. Alam niyo yung sinasabi, nililis nila yung labas. Ibig sabihin, yung panlabas na anyo, malilinis kayo. Pero sa loob ng anyo nyo, sa loob ninyo, tulisan kayo at magnanakaw. Yan ang sinabi ng Diyos. Ang Malacanang ay pugad ng mga tulisan at magnanakaw. Ito pa sa 27. Saba ninyo mga eskreba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-dumal. Alam nyo, ibig sabihin yan, napakalupit nito. marami na kayong pinagpapatay na tao. Inililihim lang ninyo sa loob ninyo. O, gets na. Yan nila pinatay si Jesucristo dahil walang lihim na hindi niya binubunyag dahil nasa kanya ang Diyos noong panahon niya. O, basahin natin San Juan 14:11. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. Alright. Ano ibig sabihin yan? Walang maniwala na ang Diyos ay nasa Kanya. Kamukha rin sa akin ngayon, no? Sino nagsasabi sa akin na kayo magnanakaw? Hindi ba Diyos? Anong ginagawa kasi ng Diyos? Hindi ba nagsisiyasat sa inyong pag-iisip at inyong mga puso? Sinisiyasat niya ang pag-iisip niyo, puso niyo. Baka akala niyo, wala kayong may lilihim sa Kanya. Kayo nung napunta kay Jesus, wala kayong may lilihim kay Jesus. Kayo binulgar ni Jesus ang katarantaduhan ng gobyerno noong panahon niya. Anong ginawa ng gobyerno? Hindi ba siya ay pinatay? Dahil ayaw nilang mabubudyag ang lihim. O ngayon, sa panahon natin, ayaw niyo mabubunyag ang lihim. Kaya lahat na magbunyag na lihim, papatayin nyo. Eh syempre mga disente raw sila tapos mabulgar mga lihim nila. Nagmamalinis lang kayo. Tama yung sinabi na Jesus. Nagmumukha kayong malinis. Pero talagang kayo'y tulisan at magnanakaw, sabi ng gobyerno, sabi ng Diyos. Anong ninakaw nyo? Oh, ayun na naman, yung aking senior citizen. Saan na pupunta? Buwan-buwan, nare-release yan sa pangalan ko. Narehistro na ako, tanda nyo ha. Saan na pupunta? Yung tinatanggap kong pera dapat. Bilang senior. Bilang senior, hindi ba nasa kamay ninyo hanggang ngayon? Kahit singkunduling, wala pa pong natanggap ang pastor. Mabuti kung ako'y walang kwentang tao. Napaupo-upo lang. Napaupo-upo lang. Naglilingkod ako sa bayan, tanda nyo ha. Nanggagamot ako sa maraming taong pinababayaan ninyo. Yung hindi mapapagaling ng mga doktor ninyo, pinagagaling ko. Niktik-tik kay butiki. Ngayon, wala akong kwentang tao. Binabaliwala nyo ako. Kaya mag-isip-isip kayo, Mr. Tejado, ha? Sinisermonan mo raw kasi sila eh. Ayaw nyo masermonan? Ang sermon nito, ang sabi ni Jesus, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. Mabuti hindi kayo pa pinaparusahan. Dahil kayo binibigyan niya pa ng pagkakataon na magsisi, magbago. Nabaguhin na nyo, galing nyo. Baka patayin tayo lahat ng Diyos. Binantaan niya, nailunod niya ang Pilipinas. Tanda nyo ha. Ito lang po, kailan lang po sa may Cebu, napakalawak po ng naging sunog doon. Sa Cebu. Sa Lapu-Lapu City yata yun. Ayaw pa magising. Lahat ng parusa na yan, naganap na ng banta ni Jesus. Pero bago po yun, nagkaroon ng 7.4 na lindol. Alright. Hindi ba kayo nagigising sa mga bagay na ito? Hindi pa rin. Tulog pa rin. Talagang kayo, revolto kayo talaga. Kunyari, mabanal kayo. Wala kayong nagagawa. Tandaan nyo ha. Ito po kasi ang ginagawa nila.
Kayong mga taga-akay na bulag, inyong sinasalang lamok at nilulunok ninyo ang kamelyo. Ano ibig sabihin yan? Ang mga taong mga hihirap, sinasalin ninyo, binabaliwala ninyo. Yung mga mayayaman, sila ang pinupapurihan nyo. Yan, napakalinaw po ng kahulugan, ano? Puro talinghaga yan, sinasabi ni Jesus. Kaya bibigyan ko ng kahulugan ngayon na ang tinitingnan ninyo lang ang papuri, yung mga mayayaman at yung mga mahirap, binabaliwala ninyo. Kagaya po ng halimbawa nito, si Duterte, na napakayaman na kahit santambak na kaso yung ginawa, pinapupurya pa rin ang lahat ng mga tao, parang Diyos na nga. Alright. Gumising na kayo. Dahil sabihin ko sa inyo, pagkamatay ninyo, anihin nyo yan, tandaan nyo ha. Impyerno kayo lahat, tandaan nyo. Lahat ng mga sinungaling, lahat ng magnanakaw, lahat ng gumagawa ng kasamaan, impyerno lahat yan, tandaan nyo. Kaya huwag kayong magpakumpante dyan sa ginagawa ninyo. Mayroon kayong rewan, nakaumang na, impyerno kayo lahat. Kung di kayo maniwala, magtanong kayo sa mga propeta. Meron ba kayong propeta? Kaya ito po ang sinabi sa kanila ng Panginoong Jesucristo, Mateo Kapitulo 23, talatang 33. Ito po sabi sa kanila ng Panginoon, kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paano makawawala kayo sa kahatulan sa impyerno? O yan, ang mahatol ni Jesus. O yun din ang sasabihin ko sa inyo. Dahil yung hatol ni Jesus yan, nagaganap na. May impyerno lahat kayo, mga tulisan at magnanakaw sa lipunan. Ito pa po pala. Mayaman man o mahirap, walang kinikilingan ng Diyos. Balikan po natin 31. Kaya't kayo'y magpakatotoo sa inyong sarili na kayo'y mga anak niya o mga nagsipatay ng mga propeta. Alright. Sinong pinatay ninyong propeta? Si Jesus. Sino pa? Lahat ng mga apostol. Sino pa sa Pilipino na pinatay ninyo? Dr. Jose Rizal. Anong ginagawa ni Rizal? Nagmamalasakit sa bayan? Pinatay ninyo? Ang nagpapatay po kay Dr. Jose Rizal, mga paring Fraile. Sino yung mga paring Fraile? Eh di yung mga Romano Katoliko. Eh sino ba naglagay ang gobyerno niya? Di ba, Fraile? Okay, tandaan niyo ha. Hindi po kasi alam ng sambayan ng Pilipino. Lahat ng taong gumagawa ng mabuti, papatay ninyo. Kaya pala natakot si Pilato noong bantaan nila na hindi nila kaibigan kung hindi sumunod sa gusto nila. Napatay ni Jesus. Ano deklaran ni Pilato? Walang kasalanan ng taong ito na dapat niyang ikamatay. Nagsigawan ng mga tao. Kung hindi mo ipako sa krus yan, hindi ka namin kaibigan. Ano ibig sabihin yun? Nangangahulugan na papatayin nila si Pilato kung hindi siya umayon sa gusto ng mga taong tarantado. So ibig sabihin po pala na totoo talaga binanggit ng Ama na wala raw nagbago kahit sa kasi po, di ba, nilikha ulit tayo. Nagkaroon na reincarnation. Yung mga tao pinatay ng Diyos noon ay tayo pa rin. Kaya wala raw na bago, yung pa rin yung nangyayari. Kagagawan ng mga magulang yan. Kaya nga mayroong ina, ama, pangaralan mo ang iyong anak. Anong ginawa ng mga tao? Bakit mayroong tinatawag na konsyales? Ano tungkulin ng konsyales? Magturo. Eh, wala namang ginagawa yung mga konsehal. Eh, mga tanga nga. Bulala, hindi nila alam ang kanilang posisyon. May pangapangalan pang konsihal. Andun lang naman sa mga barangay, mga nakaupo maghapon. Kaya kayo, gumising na kayo. Sinabi ko na sa inyo noon, may pananagutan ng presidente, may pananagutan ng mga senador, may pananagutan ng mga congressman, may pananagutan ng mga gobernador, at mayroong pananagutan ng mga mayor, kahit na mga kapitan, barangay, pulis, barangay tanod, lahat ng pulis. Ang tawag ni Tata Eduardo, mga congressman, mga senatong. Eh talaga, puro komisyon ang hinahanap ng mga yan.
Ngayon, ayaw nyo mabubulgar, ayaw nyo masasawata. Itong pananawata namin, hindi hatol. Paalala lang sa inyo, para magising na kayo, na ang Diyos ay nagmamasin na. Gusto nyo patayin niya tayo lahat? Binantaan na, nailugbog na ang Pilipinas eh. Maniwala kayo na yung lindol na nakaraan, ang paglubog na lupa, 1 metro kalahati na, bumaba na Pilipinas. Ito na lang po. Yung Atlantis, karugtong lang daw po yan ng Pilipinas. Dahil sa kasamaan ng mga tao, inilubog ng Diyos ang Atlantis. Ngayon, nakabanta ang paglubog sa Pilipinas. Bumababa na nga ang Pilipinas, oh. Hindi po kaya kayo magising? Arami ng bahay dito sa mga palesdaan na lumulubog na, binabago na. Dahil bumababa na ang lupa. Tandaan nyo ha. Pababa na pababa ang lupa. Tandaan nyo po. Tignan nyo sa Taal. Anong istorya ng Taal yan? Putik na lumalabas to, lumindol. Dahil malapit na maghunaw ang Taal. Tandaan nyo ha. Nawala kayong pakiramdam. Manhid kayo. Mulala. Mga mulala. Mga tanga. Hindi pa kayo gumigising. Malapit na tayong patayin ng Diyos. Wala pa kayong pakialam sa kapwa nyo. Basta mayaman kayo, tandaan nyo. Impyerno lahat ang abutin nyo. Tandaan nyo. Kung hindi kayo maniwala, sige lang. Pagpatuloy nyo yung kawalangihan ninyo, pang-scam ninyo, pagnanakaw ninyo, pagpatuloy ninyo. Kung ayaw nyo paawat, inaawat ko lang kayo, hindi ko kayo inatulan. O, kamukha ni Jesus yung panahon niya. Inaawat lang kayo, pero pinatay nyo siya. Ngayon, binabantaan naman ninyo ako patayin. Sinabi sa akin ng Espiritu yan, tandaan nyo ha. Meron akong inatake o pinagwikaan na isang pastor. Pinagbantaan niya ako, taga-saan daw ako. Akala mo hindi kita makilala. Sabi niya, ano ibig sabihin? Talagang hanapin niya ako para patayin. Ganyan po talaga yung mga tao kapag nagsasalita ng katotohanan, gusto nilang patayin. Yung Ayan, mga nagsasalita ng kasinungalingan, yun lang ang tinatakilik nila, lahat ng mga tao. Alright. Ayaw niyo katotohanan? Gusto niyo puro kasinungalingan? Maawa kayo sa sarili niyo. Kaya nga po yung mga tao ngayon sa panahon natin, mga nabubuhay na sa pagkabulag. Kaya nga, pinagwiwika ko kayo dahil mahal ko kayo. Tandaan nyo ha. Hindi ko kayo pagwikan. Kung hindi kayo, hindi ko kayo inaalala. Naalala ko kayo dahil lahat kayo pumunta sa impyerno. Marami na akong karanasan. Tandaan nyo. Marami na akong naksikang tao na ibinulit sa impyerno. Hindi po tayo pakikinggan. Alagad at hindi alagad. Tandaan nyo. Hindi po tayo pakikinggan, pero kung Papa ng Roma magsasalta sa kanila, ay nagkukumahog pa siguro mas sila maniwala lahat. niyo Papa ng Roma. Papuntay niyo rito at kami dalawa magharap. Hindi haharap yun, takot yun. Kung tunay na siya ay Papa, ipakita niya sa akin ang galing niya. Pati si Manalo. Kaya na Pati si Manalo. Kibuloy. Kibuloy. Kaya na si... yung... Ano yan? Brother Eddie Villanueva. Oh, kaya na si Villanueva. Dalhin nyo rito lahat yan. At haharapin ko kayo. Magdala kayo ng camera. Magdala kayo na lahat ng reporter. Gusto ko yung babaeng reporter. Ano pangalan? Si Jessica Soho. Alright. Dahil yan ay talagang magandang mang-usig at magandang mag-interview. Kaso hindi rin tayo pinapansin eh. So, lumapit kayo sa akin. Miss Jessica Soho. Saan ka na? Nakilala na kami yung Channel 7 na yan eh. Pero binaliwala niya yung interview. Diyan sa Panasahan. Alright. Tandaan nyo na, ikaw Channel 7,
Yung reporter nila doon, si Jonathan Andan. Kawa, reporter Jonathan Andan. Tinatawagan kita ng pansin. Calling your attention. Lumapit ka dito para i-publish mo lahat na marinig mo sa akin. O sige, lahat ng reporter daw, pumunta kayo rito. Lumapit kayo para magkakaintindihan tayo. Ako isang tao lang, ha? Nakagaya ninyo na may bakit po, pagmamalasakit. yung Panginoong Jesucristo ha, nung panahon niya, di ba tao rin siyang nagsasalita sa mga tao? Kaya nga, hindi nila maintindihan dahil ayaw nila pakinggan ang kanyang salita. Hindi mapag-unawa ng mga tao yung kanyang mga sinasabi. Gayon din kayo. Kaya yung history repeat itself, nangyayari na naman. Ilang beses na akong na-publish dyan sa TV ninyo, balita ninyo. Nung sabatin ako dyan sa highway ng mga SWAT, nabalita na ninyo yun, binabaliwala nyo. Baka raw sumikat kapag hindi lang binaliwala eh. Alam nyo yung SWAT, mabuti ba yung SWAT nakaunawa? Inatid kami doon sa parunan namin. Pero nilalakdown ako ng mga barangay. Alam nyo po ba kasi ginagawa namin noon? Nanggagamot kami ng mga taong na COVID. Talaga? Wala silang alam yan. Mabuti mga sundalo, nakilala ako nung nandun pa ako sumapa. Sa landas ng buhay, kilala ko yung mga sundalo na yan. Kahit na si Mayor Aguila, kilala ako. Kahit na si Mayor Domingo, kilala ako. Pero meron din po mga sundalo ng mga wala rin alam na mga engot din. Hinahanapan tayo ng lisensya raw ng panggagamot. Dahil doktor lang daw yung pinapayagan nilang lumabas. Tanga sila. Biblia ang nag-utos sa atin. Ano ba ang Biblia kasi? Gawa ng tao o gawa ng Diyos? Gawa raw ng mga pari, sabi ng mga Katoliko. ingot. Kanila raw Biblia. O ayan, nagtiktik butike. Yan ang Mga sinasabi dililing nila. yung mga yan. Sira tuktok. Bakit? Diyos ba sila? Sila ang may gawa ng Biblia. Kaya huwag nyo paniwalaan yung mga inutil, mga yan. Dahil yan ay mandaraya na sinasabi ni Jesus. Sige po. Manliligaw ng tao. Sige po, let's say na kayo nga na mga Katoliko ang gumawa ng Biblia. Bakit hindi ninyo maipatupad ng tama ang mga nakasulat sa banal na kasulatan? Sige. Sila, kunyari, sila lang ang may gawa ng Biblia. Hindi naman matupad yung kanilang ginawa. Nasasamba sa Espiritu. Ay saan lang pinasambay rin mga tao? Sa ribulto. Ayan nga, mga tanga. Ibig sabihin, hindi nila sinusunod yung banal na kasulatan. Talaga. Doon sila gumawa, nalabag sa kanilang sarili naman. Napakalinaw po kasi dito, yung huwag manalangin ng paulit-ulit ang itinuro ng mga pari, 1,000 ama namin, 1,000 sumasampalataya, lalo sa mga prosesyon. Ay na yung pare na nag-comment dito. Anong pangalan? Di ko alam kung pari yun eh, si Gonzalo. Alright, lumapit ka rito at mag-usigin mo ako. Oh, Mr. Gonzalo, pumunta ka dito para malaman mo yung sinasabi mong authority hinahanap mo. Magdala ka ng media. Magdala ka Para raw ng media. makilala tayo ng buong daigdig ang pag-uusap. Lahat ng mga pari, isama mo raw, Mr. Gonzalo. Lahat kayo, pati yung defender ninyo na yan, Yung Catholic Defender, si Gitgano, pumunta ka rin daw dito. na puro mangkukulam. O Lahat yan, ng mga Catholic Defender, inakusahan pumunta ko ka na lahat yan na dito. mangkukulam mga yan. Lalong-lalo na yung mga Catholic Defender na cult executioner, puro po yan mga kukulam. Isa po ako sa biktima nila. Alright, sige lumapit kayo rito para magkalinawan. True evidence. Papatunayan ko sa inyo. Kala nyo, hindi kayo mabubulgar ah. Para mag-alaman ang lahat. Wala nang hililihim pa. Magdala kayo na reporter.
Magdala kayo ng television, camera, para mapuko sa buong daigdig kung sino talaga ang mga sinungaling. At magbabalat kayo. At ibatas mo po rito yung magsisinungaling dito, patay. Alam na nila yan. Para malaman kung sino yung mga babagsak na mga sinungaling. Huwag mo silang babalaan. Diyos ang bahala sa kanila. Dahil tama yung sinabi ni Jesus Kristo, ha? Magsalita kayo dito sa anak ng tao. Pero kayo magsalita doon sa banal na espiritu. Ano yung pagkasabi? Okay, magsalita kayo. Basahin po natin, Mateo, Kapitulo 12, talatang 32. Usigin nyo ang luklukan. Pasamahin nyo luklukan. Ito po. Pero mapapatawad kayo. Huwag lang ninyong usigin yung nakaluklok sa luklukan. Ito po. Sige. At sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipapatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad sa kanya. O, yan ang tandaan ninyo, ha. Usigin nyo ako. Patatawarin nyo ko kayo. Huwag lang nyong usigin ang banal na espiritu. Dahil ang banal na espiritu yan, hindi nyo kilala kung sino yan. Baka yan ang Ama, baka yan ang Anak, baka yan ang banal na Espiritu Santo. Baka yan San Miguel. Espiritu Santo yun. Alright. So, binabalaan ko lang kayo. Dahil naganap noon, magaganap ngayon. Sabi ni Jesus, ang nakaraan ay magaganap uli. Alright, so, dahil panahon na ako'y haharap sa inyo. Matanda na ako. Matagal na ako naglilingkod sa Pilipinas. Tandaan niyo, walang sweldo. Hindi ako nagpapabayad sa mga tao. Kung ano lang, iabot nila sa akin para sa akin pangailangan, pagkain o pamasahe. Yun lang. Wala akong deposito sa bangko. Wala akong inipon na pera. Ginastos ko lahat para sa aking samahan. Tandaan nyo, ha? Hanggang ngayon. Alright, so. Lumapit kayo lahat. Dahil yan ang sabi ni Jesus noong panahon niya. Magsiparito kayo sa akin, kayo lahat na nabibigat ang lubha at napapagal na, at kayo'y aking papagpahingahin. Pasanin niyo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, dahil ako'y makapakumbaba ang loob at maamo, at masumpungan ninyo ang kapahinga ng inyong mga kaluluwa. Ayan din ang sasabihin ko sa inyo. Basta lumapit kayo rito, ha? Dahil ako'y maamo, hindi ako mailap. Hindi ako nagtatago. Dahil ako'y yung aklad na hayag. Tandaan nyo. Basahin nyo ako. Read me. Okay. Ano pa huling mensahe tayo? O, ganito na lang. Ito po ang ating pong huling mensahe galing po sa Mateo Kapitulo 23, talatang 37 hanggang 39. O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ng inyong mga anak na gaya ng pagtitipo ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo. O yan, ha. Narito ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak, sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Alright, ako na nga ang pumaparito. Sa pangalan ng Panginoon, ano sabi ng binabasa? Dahil walang kapayapaan, tingnan nyo, wasak ang iyong bayan. Kaya
Kaya po patuloy yung paglindol, patuloy yung pagyanig. Hindi lang yun. Ano yung wasak? Walang nagkakaisa kayo, wasak. Kanya-kanyang kurakot, kanya-kanyang kickback, kanya-kanyang pagnanakaw, wasak talaga. Ay lahat gustong yumaman. Wasak Lalo nga. na nasa gobyerno. Oh. Wala nang pakialam sa mga taong nagboto sa kanila. Wasak nga. Ayan, maayos ba yan, yung wasak? Walang maayos na wasak, tandaan nyo ha. Paano po ba kasing hindi mawawasak ang ating bayan? Ay yung mga binoboto nila, ay yung mga may mga kaso na mga pandarambong mga Paano kaso. nga pinadaan sa eleksyon nga Kagaya nitong Duterte. Sandali lang. Pinapara kasi sa eleksyon. Yung mga tao na mag-elect sa inyo, matutuwid ba? Matatalino ba? Alam ba nila kung sino ang magagaling? Ano po masasabi nyo? Eto, nabalita ko lang po ito, napanood ko isang araw, na si Duterte raw ay babalik, magkakandidato yatang senador o vice president. Yan ang ugali nyong mga politiko. Matagal na sinabi sa Diyos sa akin yan, 1975 pa. Doon, sa Kapas, Talak, sa Mangga. Patong-patong na kaso, hindi man lang nakasuhan. Ang politika ay marumi. Sabi ng Espiritu, noon pa. So, babalik na naman si Pinatunayan naman po. Pinatunayan naman ni Tatay Eduardo Miranda yung mga sinasabi nyo, lahat totoo. Ngayon, babalik na naman si Duterte. Malinis ba si Duterte? Isang tambak na kaso yung ginawa niya na hindi. Yung mag-amang Duterte na yan, malinis ba talaga? O yung confidential fund. Kaya nga, malinis ba yan? Confidential para nakawin? Alam niyo ibig sabihin ng confidential? Asus Mariusef, lulukoy lang yung mga tao. Lihim na pera. Matunog na matunog po si Sara. Lihim ninyo na nakawi, kaya confidential Hindi hinahayag confidential, sikreto na pera para nakawin nyo. Matunog na matunog po si Sara na magiging presidente raw sa susunod. So, ang presidente ninyo lahat ay demonyo talaga. Gusto nyo, demonyo maghari. Sige, maghari kayo mga demonyo. Sino, alam ko, pupunta kayo lang sa impyerno, tandaan nyo. Tawasin nyo, lilo nyong palut. Gusto nyo, lahat ng tulisan na magnanakaw, sila magpresidente. Talaga kayo mga Pilipinong ingot. Sila yung maghahari sa Pilipinas. Gusto nyo, pipili nyo maghari ang mga tao, mga demonyo talaga. Ano po yung mangyayari sa bayan natin kung gano'n ang pipiliin nila? Wala na Wala Hindi na na pag-asa. ang Diyos ang naghari. Demonyo talaga. Malinaw yan. Wala nang pag-asa ang ating bayan. Ay, ano ba pag-asa? Demonyo na maghari. Demonyo mga senador, demonyo mga congressman, demonyo mga mayor. Kawawa naman ang tao. Kawawa naman ang bayan ko. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa lahat po ng mga tao na nakikinig at lahat ng mga tao na patuloy na nakikinig ng mga aral ng katotohanan ng pastor. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating pong tinataas sa ating pong dakilang Ama at sa lahat po ng mga banal na Espiritu. Maraming salamat po sa inyong lahat.